Upang maging maayos ang relasyon mo sa asawa mo, ito ang gawin mo. Una, sikapin mong maging malinaw ang inyong usapan. Huwag kang maghangad ng kahit na ano sa partner mo, at lalong huwag kang mag-expect na mahuhulaan niya lahat ng gusto mong sabihin. Iparating mo sa kanya lahat ng nais mong ipaalam sa kanya at iwasan mo ang pasikot-sikot na usapan. Kung kayong dalawa kapwa nais na intindihin at maunawaan ang isa't isa, malaki ang pag-asa na maaayos ang relasyon nyo. Pangalawa, makinig ka sa mga paliwanag niya. Pakinggan mo lahat ng sinasabi ng partner mo at sikapin mong maunawaan ito. Magtanong ka kung may hindi ka naintindihan sa mga sinasabi niya at magbigay ka rin ng iyong opinyon ayon sa naintindihan mo sa mga sinasabi niya. Pangatlo, huwag kayong magsisihan. Huwag niyong isisi sa kahit sino man sa inyong dalawa kung sino ang nagkamali. Kung magsisihan kasi kayo ni isa sa inyo, walang magsasabi o magpapaliwanag kung ano ang totoo. Pang-apat, pagpasensyahan niyo ang isa't isa. Dapat habaan niyo ang inyong pasensya upang magtagumpay ang inyong pagsasama. Hindi yung konting bagay lang alsa balutan na kaagad, hiwalay na kaagad. Kung ganito kayo, walang mararating ang relasyon niyo. Panglima, subukan mong unawain siya. Ilagay mo ang sarili mo sa katayuan niya at tiyak na malalaman mo kung bakit niya nagawa yun. Huwag kang maging asawang nanghuhusga sa kanya kundi maging kaibigan kang umuunawa sa sitwasyong kinasadlakan niya. Pang-anim, hindi kailangang ikaw palagi ang tama. Kung sa relasyon niyo bilang mag-asawa ikaw palagi ang nasusunod dahil tingin mo ikaw palagi ang tama, masasabing may problema nga ang pagsasama niyo kasi dapat kayong dalawa ang nasusunod sa inyong pamilya. Matuto dapat kayong makinig sa opinyon ng bawat isa. Pang-pito, magtalo kayo ng may patutunguhan. Naniniwala ang mga eksperto na nakakatulong ang pakikipagtalo sa isang relasyon. Ngunit hindi ibig sabihin nun, na pag nakipagtalo ka dapat ikaw ang manaig sa inyong dalawa at mapatunayan mong ikaw ang tama sa inyo. Sa halip gawin mong paraan ng pakikipagtalo upang masabi mo lahat ng gusto mong sabihin. At upang maipahayag na rin ang iyong opinyon sa ganun magkakasundo kayo. Pangwalo, huwag niyong takutin ang isa't isa. Kung sa tuwing mag-aaway kayo lagi mong tinatakot ang partner mo sa paghihiwalay niyo dahil sa galit mo, hindi yun maganda at hindi nun masusolusyonan ang problema niyo. Pang-siyam, huwag mo siyang akusahan. Huwag mo nang ibalik pa yung mga pangyayaring matagal nang naganap. At lalong huwag kang nang aakusa ng mga bagay na nasa isip mo lang at wala kang katibayan. Kung may bagay na bumabagabag sa iyo, mas mabuti pang kausapin mo siya at maging tapat kayo sa isa't isa. Pang-sampu, maging maingat sa pakikipag-usap. Huwag kang sumigaw at iwasan mong gumamit ng mga hindi magagandang pananalita sa pakikipag-usap sa kanya sa tuwing may hindi kayo pinagkakasunduan. Huwag ka ring magsalita na parang nang-uuyam ka dahil talagang magagalit siya sa iyo at wala kayong bagay na pagkakasunduan. Pang-11, tanggapin niyo ang inyong pagkakaiba. Tao tayo, kaya may kanya-kanya tayong opinyon, ideya at nararamdaman. Hindi naman kailangan na dapat palagi tayong masaya at nagkakasundo sa lahat ng bagay. Ang pinaka-importante sa lahat, tanggap niyo ang kaibahan niyong dalawa. Pang-12, patawarin niyo ang isa't isa. Kung may nagkasala man sa inyong dalawa, humingi kayo ng tawad at huwag mong hahayaang mauwi yun sa samaan ng loob. Bigyan mo siya ng pagkakataong makabawi sa lahat ng mga ginawa niyang kasalanan sa iyo.